Good morning sa inyong lahat. Ako nga pala si Mel. Mel na lang itawag niyo sa akin. Sa oras ngayon dito sa Montreal is 7:53 na ng umaga. So, ngayon is Biyernes Santo. Kaya ako naka-itim na t-shirt for the video. And may gusto ko i-share na produkto na pwede sigurong appropriate for today dahil Biyernes Santo is ito. Ano siya, ang pangalan ng product niya is Homegrown Lentil and Oat Soup Mix. So, binigay nila sa akin to nung isang linggo. Made siya in Canada. So, sa package na to, meron siyang English and French na magkasama. Kasi yun yung regulations dito sa amin sa Quebec na kailangan ang product may English and French na kasama. So, binigyan nila ako ng maraming ganito dun sa community namin. So, maraming ganito, no? Na binigay nila. So, tinikman ko siya for the first time. No? So, yung nangyari, nilagay ko siya sa kaldero nung ginasa ko yung instructions dito. Tapos, maalat siya masyado kapag diluto ko sa malaking pot, no? Doon sa malaking kaldero. Kaya binago ko yung procedure ng pagkaluto ko in my way. So, instead na ilagay, according to the package here, na ilagay sa large pot, ilagay ko siya sa maliit na saucepan o maliit na pot na meron ako dito sa kusina. Tapos, pinakuluan ko lang ng 30 minutes. Ito, babasahin ko yung kung paano siya lutuin itong klaseng lentil and oat soup mix. Sa malaking kaldero o sa malaking pot, maglagay ng buong package na may 5 cups of water. Tapos, pagkakulo na, hinaan ng apoy at pakuluan at isimmer yung pakuluan ng maliliit, ganun. Tapos, takpan at iluto, ihalo maigi, no, ihalo na madalas, sa pagitan ng 25 hanggang 30 minutos hanggang lumambot na yung lentils tsaka yung oats na magkasama sila. Tapos, ang optional, pwede maglagay ng carrot, patatas, celery, sibuyas, tsaka ibang mga spices. Pero hindi na ako naglagay ng spices kasi meron na siyang salt content nito. Pero nung niluto ko siya sa maliit na saucepan, nung niluto ko siya for the second time sa ibang package na ganito, ayos naman yung lasa, nagustuhan ko siya. Kasi parang related siya sa munggo sa atin, sa Pilipinas. Yung munggo, di ba maliliit na, talagang parang consider siya sa legume. Yun yung mga, yung kamag-anak, parang ganun. So, overall, nagustuhan ko yung lasa niya. Wala namang problema, no? Tapos yung benefits nito, tignan natin yung package niya. High siya sa sodium, which is true. Pero nung nalasahan ko siya, hindi siya maalat nung niluto ko. Tapos, it serves for 4 people daw. Pero sa akin, isang araw na to, ubos na to per package. So, let's see about the nutritional. Ang maganda nito sa product na to, is yung high fiber content. Ibig sabihin, magaan siya sa tiyan na madali siyang ma-digest sa stomach. So, yun yung magandang benefits niya. So, yun lang guys. Gusto ko i-share yung product review nito sa Tagalog, tsaka appropriate for Good Friday or Biyernes Santo. Kasi,
Yung iba siguro, ibang Katoliko, isda yung kinakain or tinapay, I'm not sure. Ganun. O sige, yun lang. Bye. Have a good day. God bless.